Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. So tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, ito po ang Pangulong Marcos, mukhang pinupuri po si General Torre III, ang former PNP chief na nag-last only for almost 2 months. Pagkatapos niyang sibakin, pinupuri niya naman ngayon. Ako, hilong-hilo na ako sa iyo, Pangulo. Ibang klase ka rin, no? At ganun din po, ito rin pong Pangulo natin na si Pangulong Bongbong Marcos ay sinoplak ang kanyang kapatid, no? Yung kanyang panganay na kapatid na puting ahas ng mga DDS sa Malacanang. Yung kanyang kapatid na mas kinakampihan pa ang mga buwaya, ang mamamatay tao at mga budulerong mga Duterte. Okay, so shout out lahat po sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong isang article dito sa politico.com.ph na ang sabi dito ay, ang galing na pulis. Magaling naman pala na pulis. Marcos praises ex-PNP chief Torre. O diba Pangulo, ikaw na sa iyo na mismo nang galing yan. Magaling palang pulis si General Torre. Ano nangyari? Bakit mo tinanggal? Kasi sabi niya hindi daw po sumusunod sa NAPOLCOM si General Torre. Balita nagkaayos na sila Diba? Pwede naman sigurong pag-usapan nyo na lang yan. Kung may internal conflict, pag-usapan na lang. Sayang naman yung kagalingan. No? Sa palagay mo ba, si Nartates magaling, iiyakin yan. Iyakin yan mga Pangulo. Even though he ended up relieving General Nicolas Torre III as chief of the PNP, President Marcos praised the former top cop as a very excellent police official. Ayan lang po yung very excellent police official, very excellent PNP chief na sinibak. So ibig sabihin, ayaw ng Pangulo ng very excellent police officer na hindi marunong sumunod sa mga pinag-uutos. Napiling ng Pangulo, masyado kang diktador dyan, mamaya pati ako hindi mo nasundin, kaya sibakin na kita, even though na very excellent ka. So yung ipapalit ko, yun lang mga pangtuta. Yung walang credentials, no? Dahil lang siguro sa mga kapit-kapit, ayan, yan ang itinalaga nyo. Marcos have nothing but praise to the ex-PNP chief in his podcast uploaded on his social media account. So, ayan naman Pangulo ang hirap sa atin Excellent naman pala ang grado mo pero sa Pangulo, white is white, black is black. Pero sayang naman yung kagalingan. Tulad nga po ng sinasabi ko, dapat nag-usap na lang kayo internally. Kasama si John Vic. Torre, wag naman ganyan. Kailangan sumunod tayo, dapat, alam mo naman ang patakaran sa pulis, no? Gustong-gusto kita, ayaw kitang mapahiya. Siguro si Torre, matigas ang kokote, mataas ang apog, siguro nag-power trip, tanggal. Mas powerful palang presidente. Yun ang hindi nakita ni Torre. The president told broadcaster Vicky Remolas that he relieved Torre from his post due to indifference in opinion over the National Police Commission directive and not because he lost trust and confidence in Torre. Paano mong di mo sasabing you lost trust and confidence? Hindi nga siya sumusunod Pasaway nga si Torre sa NAPOLCOM. Feeling ni Torre, masusupersede niya ang NAPOLCOM. Hindi pala, commissioning body yun Law is law, 'di ba? Ganon sa Pangulo. Ikaw naman Pangulo Napakasimple lang. Hindi talaga sila magkasundo ng NAPOLCOM. Talaga sinasabi niya, I don't agree with what they do. Pinapaliwanag, nag-uusap nga kami. Sabi ko, hindi. Sabi ko, chain of command yan That's the civilian authority. Hindi mo pwedeng hindi yan ano yun? Hindi an yan? Ano yun? He went on quoting Torre. Sabi niya, hindi ko talaga kayang gawin. Sabi ko, i-relieve kita. Sabi niya, what can I do?
Oh, ayun pala eh. Ha? Ha? Tinatanong pala siya ni Torre. Oh, sabi ni Pangulo, i-relieve kita. Oh, kasi sabi ni Torre, hindi niya talaga kayang gawin yung pinagagawa ng Napolcom. Ang sabi ng Pangulo, i-relieve kita. Ang sabi naman ni Torre, what can I do? Oh, anong pinagawa mo kay Torre? Oh, anong sagot ng Pangulo? I don't know. The President described Torre as a good commander who was protecting his people. Yun naman pala eh. Oh, 'di ba? Pwede naman ulit mag-usap-usap eh. Sabi mo lang Torre, sumunod ka. Civilian authority 'yan. Oh, kaso si Torre may masyadong maprinsipyo siguro, no? Anong gagawin ng Pangulo? Siya ang commander in chief. It is best for the people and not only for the small group or for a single person. As if he did not lose his trust and confidence in Torre, Marcos said, no. Ang galing na pulis. Ang galing niyang pulis. Ang galing na pulis. O, tingnan mo, super, 3 times Pangulo. Superlative na yun. Ngayon, yung pinalit mo. Yung pinalit mo. Ayaw pumunta ng Mindanao, nagreklamo. O, ayun. Torre was relieved from his post in late August and replaced by Nyon Atates. Ayan, ha? Sabi ng presidente dito, kinukonsider ba siya sa government post si Torre? Don't worry. Ako, pag may nakilala ako na marunong na ganyan, it just has to find his niche kung ano ba talaga. Yung, specialty niya at police work. And so we will find a way to avail of his talents. Ang problema nga, Pangulo, sabi mo, hindi marunong sumunod eh. Diba? Sinayang mo yung kagalingan ni Torre, Pangulo. Pinalit mo, ewan ko, mga kababayan, ewan ko, no? Ayan, at least nagsalita na ang Pangulo. Si Torre, hindi niya talaga kayang sundin yung pinagpapagawa sa kanya ng Napolcom. Anong sabi ng Pangulo? I-relieve kita. O sabi ni Torre, what can I do? O diba? And so be it. Kung nirelieve siya. Yun ang decision. Pero I believe Torre will not bow down or cower to the wishes of this nasa komisyon. Kung ano man pinapagawa sa kanya, hindi siya mag-agree. It's a matter of principle na lang siguro. And the president have to decide it's for the benefit of the many instead of the few. Okay? Pero he doesn't lose trust and confidence to the former PNP Chief Torre. Magaling na pulis talaga. O, sinayang mo yung kagalingan. O now, eto na naman si Amy, mga kababayan. Yung dinadak-dak ni Amy na tungkol sa ombudsman, mga kababayan, na pinipilit daw po na iupo si Boying Rumilla as ombudsman, mga kababayan. No, para daw mapakulong si Sara Duterte, mga kaalyado ng Duterte, at pati na rin daw siya. Ang sabi diyan sa quote card ng News 5, no, this is because we have to appoint an ombudsman. Tinitingnan natin kung ano yung recommendation, ano yung findings, etc. and a decision will be made. O ayun po yung sagot ng Pangulo. Sinoplak niya mismo ang kanyang sariling kapatid. O ano pa ang sabi dito ng Pangulo sa politico.com.ph? Antayin ang proseso. Marcos to rely on JBC, yung Judicial and Bar Council, in choosing the next ombudsman. O nakita mo yan? At least ang Pangulo umaayon sa due process. Umaayon, namumuno sa batas. O tingnan nyo nga, yung pinakamagaling na pulis, para sa kanya, sinibak niya sa pwesto. Kasi it is for the good of many instead of the few. O hindi ayaw makipag-cooperate ni Torre sa Napolcom, civilian authority yon. O kaya kasabi ng Pangulo, sibakin na lang kita, ha? O President Marcos Jr. on Tuesday assured that he will select the country's next ombudsman based on the recommendation of the Judicial and Bar Council and the results of the candidate's interview. O ayan po ang sabi niya, ha? On his podcast last Tuesday, Marcos said he will hold a dialogue with the JBC after the interviews to listen to what they have to say. O, quote, we're not at that point yet. Wala pa tayo doon. Antayin natin yung proseso. As I said, hindi pa tapos yung mga interview. Pagkatapos ng mga interview, tingnan natin, kausapin natin, ang judicial court and see what they have to say. Titingnan natin kung ano yung recommendation, ano yung findings, then a decision will be made. Correct. Hindi yung tulad ng ginagawa ni Amy
she tries to influence hindi lang yung ombudsman mukhang pinariringgan niya na ang Judicial and Bar Council kasi sila po ang nag-i-interview, sila ang magbibigay ng recommendation sa Pangulo. Sino ang napipil nila na pwedeng next ombudsman? Itong si Amy, ngak-ngak, hindi marunong dumaan sa due process o mabuti pa ang Pangulo. So tingnan nyo sino ang mas matalino at mas oriented, may objectivity sa dalawa. Si Amy o si Bongbong? Sino ba presidente? Si Amy puro puro daldal, puro pakyut, puro drama, puro pang-coerce, no? Sabi niya kasi inunahan ko na sila kanilang plan A, yung People's Initiative, yung plan B nila na impeachment at ito pong plan C nila na iupo si Boying. She tries to influence the ombudsman and sa aking opinion ang JBC. So ang sabi ng Pangulo, no, antayin natin ang magiging rekomendasyon, ang resulta ng interview ng JBC. And then we will talk to them and we will go from there. Walang magi-impluwensya dito. 'Di ba? Ang nagi-impluwensya lang itong sila Amy at ang mga kampo ng mga DD shit. Di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.